Tignan natin. Let's talk further about this. We have with us Albay 1st District Representative Edsel Lagman. Thanks for joining us. Good day, Representative Lagman. Thank you again. Good morning. Sasagutin ko muna yung sinasabi ninyo na because of the 4 options, ay ma-overload yung family court. We already anticipated this. Kaya mayroong provision sa ating panukala na the Supreme Court is authorized to create more family courts. So, Kong, I'd like... DOJ naman is authorized to increase the number of attorneys who would be helping the petitioners who do not have the capacity to pay for the proceedings. Well, that's good to hear, Kong. Pero ang tanong ng marami, if natuloy po ito nagsimula na po, how long usually do you anticipate yung isang proseso sa divorce? Kasi ang annulment at nullity of marriage, ang tagal po ng proseso meron tayong mandato sa panukala na itong divorce proceedings would be affordable and expeditious. Kaya bigyan natin ang family court ng 1 taon lamang na magdesisyon sa petisyon at pagkatapos ng 60-day cooling off period. Kaya mabilis ito. Hindi ito aabutan ng dekada kapalis ng annulment proceedings o legal separation. That's right. At yung walang kaya ay mag-a-apply as court-assisted petitioners. Sila ay accept na sa pagbayad ng filing fees, judicial costs, at bibigyan sila ng attorney de officio at bibigyan pa rin ng mga expert like psychiatrists and psychologists. Kong, ito po ay... inexpensive and talagang expeditious. Right. Kung ito po kasi ay second time na po ng divorce measure na maipasa sa House ng 2018, and in fact it died na nga po sa Senate. Pero this time around, how optimistic are you with the passage of this bill, especially with the recent shake-up in the Senate? First, yung unang panukala na pumunta sa Senado at napasa sa mababang kapulungan ay late na dumating sa Senado. Wala ng panahon alakayin yung pagtali. Hindi sa ayaw ng Senado. Meron time constraints. Pangalawa, ano ang epekto ng pagpalit ng liderato sa Senado? During the past leadership, tumagal yung proseso doon. Matagal nang approve ng committee sa Senado yung panukala, pero hindi dinadala sa plenaryo. Kami ay umaasa na with the change of leadership, mas mabilis ang gagawin ng Senado. Sa katunayan nga, ako ay tumawag na by text message to Senator Francis Tolentino na yung bagong majority leader na kung pwede at his convenient time and date, mag-usap kami tungkol sa counterpart measure sa Senado. Nag-reply po ba siya sa inyo? Maganda ang pag-asa na bago matapos itong 19th Congress, ipatas na an absolute divorce law. Yun, Kong Edsel, para lang ma-convince din yung mga ibang medyong negative pa rin sa panukala na ito, bakit po kailangan ng divorce when we already have daw the 3 options available? Ano po ang advantages with having divorce? Unang-una, dun sa dissolution of marriage and the family code, ito ay labi ng Catholic Church. Yung psychological incapacity ay before or during the solemnization of the marriage. Dito sa divorce, before, during, and after. Sa annulment of marriage, alam natin na yung mga causes nito, like lack of consent, fraud, insanity, age, and lack of parental consent, ito ay before or during the solemnization of the marriage, hindi after. Ang karamihan ng causes for divorce like marital infidelity, marital abuse, marital abandonment ay nangyayari after the solemnization of the marriage and during cohabitation. Kaya mas comprehensive itong ating
panukala. Ngunit, ito ay isang option lamang. Okay. Bigyan natin ng choice yung mga spouses kung ano ang gusto nila. Under the family code or under the divorce proceedings. Pero sinasabi namin na under the divorce proceedings, this is affordable and expeditious. At mas marami na causes, ngunit itong mga causes to will undergo a judicial process. Pinagbabawal natin ang no contest divorce. Pinababawal natin ang notarial divorce. Pupunta ka lang sa notaryo at okay na. O yung email divorce, mag-i-email ka lang na gusto mo na mag-divorce, okay na. At yung mga quickie divorces, yan ay pinagbabawal. Kailangan merong valid causes. At ito ay subject to judicial scrutiny at walang collusion or moro yung mag-asawa. So far, Kong, wala pa po akong naririnig na mga interviews or balita or statements na sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos regarding this issue. Tahimik po siya. But are you confident that this is going to be a bill under his term? Ito ang balita sa mababang kapulungan. Ang balita ay nagtanong ang aming kasama sa kanyang tatay kung ano ang iboboto niya sa absolute divorce bill. Ang sabi ng Pangulo, conscience vote. Kaya ang liderato nagsabi sa mababang kapulungan, sa mga miyembro ng mga mababang kapulungan na conscience vote. At ano ang nangyari? Yung conscience ng Kamara ay lumabas. Ano ang lumabas? Loud and clear. Isa batas na ang absolute divorce law. Okay. To be clear on that, ang kausap niyo po ay yung kanyang anak, si Congressman Sandro Marcos. Hindi ko siya kausap personal tungkol doon sa usapan niya ng mag-anak, mag-ama. Ito ay ipinabot sa amin ng mga leaders of the House. Right. Okay, Kong, ako I'm a Catholic po, pero after hearing some of the provisions that you have mentioned, it seems like it's acceptable po sa understanding ko of my faith. Ngayon, do you plan po to have further dialogue to explain itong provisions that you just explained to me na, for example, yung no contestation marriage, kasi ang fear ng iba, it's like the US, simply, pwede ka mag-divorce dahil sa toothpaste. Pero mukhang dito, it's very strict. Meron ka pang dadaan sa, I think, psych test. And may mga provisions. Saka grounds, talaga yung mga abuse, infidelity. Yes, yun talaga. very valid po yun. Do you plan to have a further dialogue para ma-explain po na maayos? Oh yes, I'm always open to any dialogue. Alam mo, hindi alam ng karamihan na doon sa aming sa batas ng reproductive health law, kami ay 2 beses nag-dialogue with the principal bishops tinggil sa aming panukala noon. And we accepted some of their suggested provisions. Kami naman ay open to dialogue with all sectors. Yung mga against at yung mga in favor o yung talagang wala pang desisyon kung sila ay sang-ayon o hindi. Kong, lastly po, si former Senator Tito Sotto ay nagbabala that some groups daw po might question the constitutionality rather of the proceedings yesterday. What's your reaction on this? Palagay ko si former Senate President Tito Sotto ay blinded lamang ng kanyang advocacy against the divorce law. Ang katunayan, mali ang sa kanyang computation. Sapagkat ang kinocompute ay yung mga nagboto kung merong quorum. Yung karamihan ng yes at karamihan ng no. At yung abstention ay hindi boto yon, hindi binabilang. Kaya ang latest report from the House ay 131 na ang boto, 109 yung hindi, at 20 yung hindi bumoto. In other words, lamang yung bumoto ng 22 votes. Sabi ko nga, sa PBA, talagang malaki na ito.
Oh, all right. Thank you so much for your time. Thank you for joining us, Albay 1st District Representative Edsel Lagman. Maraming salamat for this opportunity. Ayun. Alright, si Kong Edsel, laki ng pinagano niya, yung transition ng pinagbago niya from long time ago kasi noon medyo siya, fiery and feisty. Ngayon, Kaya happy siya ngayon because yung nakangiti. kanyang bill na siya ang author ay talagang tuwing umuusad na. Pag kumaganyan ka sa salita, namamanga ka ba sa mukha ko? Umuusad na, oo. Namamanga ka ba sa mukha ko? Sige, hindi.